Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Bonk ngayon pong April 14 taong 2024. At ayan, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Bonk at mapapansin po natin dito na nitong nakalipas na April 12 ay dito po nagsimula yung kanyang breakout dito sa ilalim na bahagi or lower portion ng ating triangle pattern na ito. Sa mga hindi po nakakalam ay ang breakout po sa ilalim ng isang triangle pattern ay isa po itong bearish signal. Kapag dito naman po sa upper portion ay bullish signal naman po yan. At pagdating po rito sa kalagayan ni Bonk ay ayan, kapansin-pansin naman po na ito ay nagkaroon ng breakout dito sa kanyang ilalim na bahagi. Kaya po siya nakakaranas ng pagbagsak hanggang ngayon. Ayan. At maliban po dyan ay mapapansin natin na yung ating dalawang indicators dito, ang ating Halsted indicator, ayan, ay kulay red. Ibig pong sabihin ay bearish yung ating signal at sang-ayon na rin ang ating QQE mode indicator dito na bearish po ang signal natin dito kay Bonk. At ang malala pa rito ay lumalaki yung kanyang mga sukat. Ibig pong sabihin ay mas lalong tumitindi yung pressure ng mga sellers o yung mga selling pressure. Kaya ayan, ibig sabihin ay asahan po natin na malamang sa mga susunod na araw ay magpapatuloy pa sa pagbagsak itong si Bonk. At sa tingin ko ay meron naman po tayong harang dito. May nakaharang naman po rito na isang minor support line. Kaso minor support line lamang po kasi ito. Ayan, at ito po ay nasa presyong 40 digits 1444. Ayan, ibig sabihin kung minor support line po yan ay hindi po gaanong matibay yan. Yan, kinuha po natin yan sa rejections dito. Ayan, sa rejections po dyan. At ayan, yan lamang. Ayan, meron na rin po rito. Ayan, mga rejections natin dito. At saka dito na rin. Ayan. Ayan, nabuo po yung ating minor support line na ito. Pero sa tingin ko, ay hindi po talaga ito magtatagal. Ayan, or sa tingin ko ay hindi po magagawang pigilan ng ating minor support line na ito ang pagbagsak na nararanasan ngayon ni Bonk. Ayan, lalong-lalo na at yung ipinapakita ng ating QQE mode indicator dito ay lumalaki yung mga kulay red na QQE bars nito. Ibig pong sabihin nito ay mas lalong nadadagdagan yung pwersa ng mga sellers o yung mas lalong tumitindi yung selling pressure. Kung pag nangyayari po yan ay nagpapakita po yan na meron pong kakayahan ang mga bears na magbasag ng mga support line. Ayan. At lalong-lalo na kung tumutugma pa yan sa signal ng ating Halsted indicator. At lalong-lalo na at nagkaroon pa tayo ng breakout dito sa lower portion ng ating triangle pattern at maging sa isang major support line dito sa 40 digits 1897. Ayan, kaya napaka bearish po yung signal natin. Kaya sa tingin ko ay malamang ay baka hindi po siya magtatagal rito at babagsak na po talaga siya dito. Ayan, sunod na major support line natin. Ngayon ay pagdating naman po sa pag-i-spot trading natin ay ayan, nakabili po ako rito. Nakabili po ako rito noong April 12. Ayan, at bumili po ako ng konti dito. Ayan, noong nakabili na rin po ako noong April 12 na rin po. Kasi naglagay po ako ng buy pending order dito. At syempre, linagyan ko na rin dito. Kaya na-triggered po yung aking dalawang buy pending position dito kay Bonk. Ngayon ay dito na lamang po yung nakaabang, yung sunod na nakaabang sa akin. Yan, magdadagdag na po siya ng isang 0 digits kung pag sakaling bumagsak po siya sa major support line natin dito. Magiging mula sa pagiging 40 digits niya na presyo ay magiging 50 digits na po siya kung sakaling bumagsak siya sa support line natin dito. Yan, pero isa po itong magandang buying opportunity para dito kay Bonk. Yan, kasi makakamura po talaga tayo rito. At ayan, wag po tayong mag-alala kasi nalalapit na po ang Bitcoin halving. Yan, syempre itong Bitcoin halving ay maapektuhan po lahat ang buong crypto market. Hindi lamang po si Bitcoin ang makikinabang dito, maging itong si Bonk ay makikinabang na rin sa magaganap na Bitcoin halving na ito. Kaya sa tingin ko ay
pagsapit po ng April 20 ay dito na po mag-uumpisang makarecover ang buong crypto market. Yan, at syempre kasama po rito itong si Bonk. At ayan, dito na po siya mag-uumpisang umangat. Pero sa ngayon, ay asahan po natin na posible pang bumagsak siya hanggang dito sa major support line natin. Kaya take advantage na lamang po natin ito na makabili sa murang presyo or sa mababang presyo ni Bonk. At ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Bonk. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.